Magandang gabi sa mga kababayan ko sa Montreal at sa buong Canada. I'm very happy to learn that finally we have our own TV show called Mabuhay Montreal TV. This is a very good channel for us to showcase our rich culture and heritage, our vast touristic attraction in the Philippines, and the good way of life of the Filipinos. So, tulungan natin at suportahan natin ang Mabuhay Montreal TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Naida Carube, Executive Producer ng Mabuhay Montreal TV. Ako'y nagagalak na magbalita sa inyo na mula ngayon, tuwing Biyernes ng gabi, alas 7, magkakaroon tayo ng sariling programang Pilipino. Ito po ang programang ito ay dapat nating itaguyod lahat upang tayong lahat ay makinabang sa paglikha ng mga oportunidad, mga trabaho para sa ating kabataan at iba pang bagong dating sa Montreal. Sana'y manood kayo tuwing Biyernes ng gabi para tayo ay magpatuloy sa ating programang ito. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Hi, I'm Derwin Colliantes. Ako naman si Tenny Rose de Andante. Welcome to our first episode of Mabuhay Montreal TV. Excited po kaming ihatid sa inyo ang katangi-tanging Filipino TV show sa Montreal. Let us give our viewers an idea of what our new show is about. We cover Filipino-Canadian affairs in Montreal. At meron din tayo mga palabas, konsyerto ng mga grupo na galing ng Pilipinas o artista at mga local artists dito. In particular, we will feature social, cultural, and educational topics of interest to all Filipinos living in Montreal and suburbs. May mga makakausap din tayong professionals para magbigay ng beauty secret tips, fitness advice at ang fashion trends. We'll be covering tourism here in the province of Quebec, including our beautiful city of Montreal, as well as some tourist attractions in the Philippines. And at the end of our show, we have a contest for our televiewers. Stay tuned. Someone with the right answer may win a prize. Noong nakaraang linggo, magpahanggang ngayon, laman po ng mga balita ang bansang Pilipinas dahil sa bagyong Yolanda. Apparently, this is the strongest typhoon ever recorded in history. With all the devastating images and destruction shown, it is a bittersweet show for us right now. And yes, we've been following this issue, and it is really heartbreaking to see thousands who are now homeless and wala na din makain. So today, we are going to devote our first episode para ipakita ang malasakit ng buong mundo sa Pilipinas. Many organizations and churches have started fundraising. We have Michael who went to one of such event in St. Willibord Church. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may mayaman at mga napakagandang isla sa buong mundo. Ang bansa ay sikat dahil sa mga asul nitong dalampasigan, magagarang talon, rice terraces, at mga bahurang punong-puno ng lamang dagat. Bilang paraiso ng samut-saring buhay, ang kalupaan nito ay tahanan ng pinakamahalaga at pambihirang uri ng mga nilalang na matatagpuan lamang sa Pilipinas at wala nang iba. Gayunman, kahit ang Pilipinas ay biniyayaan ng kahangahangang kalikasan, ito rin ay isang bansang palaging nasa bingit ng kalamidad taon-taon. Dahil ito ay naliligiran ng mainit na tubig dagat sa dulong Hilaga, bahagi ng Dagat Pasipiko, ang Pilipinas ay nakalantad sa mga bagyo. Ang
ang mga isla nito na mahigit sa 7,000 ay nasa peligro ng storm surge o daluyong. Nitong nakaraang Nobyembre 7, ang pinakamalakas na bagyong Haiyan na kilala rin sa tawag na Yolanda ay tumama sa silangang Kabisayaan. May dala itong hangin na 3.5 beses na mas malakas sa Hurricane Katrina. Ang bagyong Yolanda ay makasaysayan dahil sa saklaw nito ayon sa mga dalubhasa. Ito ay natatanging bagyo na tumama sa kalupaan na may ganitong taglay na lakas. Sa loob lamang ng ilang oras ay lubusang nawasak ang mga isla ng Samar at Leyte, kasama ng 2 pang rehiyon na sinalasa ng bagyong Haiyan. Dahil sa lakas nito, ang mga bubong ay dagliang nilipad, naputol ang mga puno, at maging ang mga sasakyan ay inilipad din ng hangin sa mga kabahayan. Libo-libo ang nasawi at umabot sa 11 milyon ang naapektuhan. Sa tindi ng epekto nito ay nagkalat pa rin ang mga bangkay sa mga lansangan ilang araw matapos ang kalamidad. Makikita ang mga nasalanta na nangangalap ng kung ano-ano upang mabuhay. Habang nagluluksa ang mga magulang sa nasawi nilang mga anak, ay makikita rin ang iba na patuloy ang paghanap sa mga mahal nila sa buhay sa ilalim ng mga nasira nilang bahay. Ayon sa pagtataya ng UN, ang pinakagrabing kondisyon ay ang kawalan ng malinis na tubig, inumin, tirahan, trauma injuries, nakakahawang sakit, kakulangan sa pagkain, kalinisan, at personal hygiene items. Subalit sa pinakamadilim na sandaling ito, ay ipinakita ng buong mundo na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Dumagsa ang mga tulong galing sa iba't ibang panig ng daigdig. Dumating ang pinakamalaking pangkatauhang pagdamay na nagkakahalaga ng bilyong salapi, kagamitan at relief items upang mabawasan ang pasanin ng mga pamilyang nabiktima ng bagyo. Sa mga araw na ito ay hindi sumuko ang mga Pilipino. Ang kanilang lakas ng loob ay pambihira. Sabi nga ni Anderson Cooper, pinakita ng mga Pilipino sa daigdig kung paano mabuhay. Sa gitna ng gutom at uhaw, kaguluhan at pagkalito, ay naipamalas ang kausayan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita ng mga Pilipino ang pambihirang kakayahang makibagay, katapangan at pagdadamayan. Ipinakita nito ang tunay na buhay sa puso at diwa ng mga Pilipino, ang bayanihan. Nandito po tayo ngayon sa Willibrord Parish kung saan ginaganap ang isa sa mga fundraising campaigns ng mga Pilipino dito sa Montreal para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ipinamalas ng Salingawi Philippine Arts Organization ang iba't ibang sayaw ng ating mga ninuno. Ang ipinakitang yaman ng kulturang Pilipino ay hinangaan ng mga bisitang dumalo.
Nakisama rin ang ilang pari sa event na ito, kasama na si Bishop Thomas Dowd na nagbigay ng mensahe. I want to encourage members of the community, Canadians from all backgrounds, to join together to help all those affected by this tragedy. Our government is matching the support that we, the private citizens, offer, and so this is a time for us to step up to the plate. And a call out to all my brother and sister Catholics. These are our brothers and sisters halfway around the world. Let's really show them that we're part of one family, that we're part of God's family. I thank you very much for all your support to all our friends in the Philippines. God bless you. Nagkaroon ng paraffle kung saan ang nakolektang pera ay mapupunta sa mga biktima ng Yolanda. Nagbigay rin ng mga mensahe ang ilang dayuhan na dumating at ang mga Pilipinong galing sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So sa gabos ng mga tugang kong mga Bicolano sa enterong partikan Kinaban, kami iniinggan niyo ko kamo gabos na magtaokitanin sa tuyang makakayang tabang para matawan natin aksyon asin kasunduan ang mga tao na nangangipos sa tuyang lugar, lalong-lalo sa mga silantakan bagyo. Quiero invitar a la gente de Latinoamérica y de habla hispana a estar con toda la gente de Filipinas que han sido afectados por el typhoon. Necesitan mucho de su ayuda y de su coraje para que estemos todos con ellos. Gracias. So sana po dagdagan pa yung sahop. Lalay kayong gagawin mi kayo ni Montreal. Dakala pong pan, nagagawan mi, racing pan, what I mean. So sana po itangan, sahop tamo para sa pantala tamong kababayan tamo king Southern Philippines. Iniimbitahan po namin lahat ng aking mga kababayan sa Nueva Ecija, sa lahat ng Katagalugan na umattend po ng mga fundraising. Katulad po ng ginagawa ng Saringawi ngayong araw na ito, November 16 dito po sa Willibroad Church. So, kayo pong lahat ng mga Filipinos nasa Katagalugan, umattend po tayo, makitulong, makibaka, para po tulungan ang ating mga kababayang nasalanta ng baha sa Tacloban, sa Capiz, sa Bohol. At umaasa po kami na hindi po ninyo pababayaan ang ating mga kababayan back home. Oui, j'aimerais encourager tout le monde au Québec de participer à des événements comme ça pour les communautés philippines. C'est pour supporter le désastre dans les Philippines. Merci. Haig kasi ko mga waray nun, hinahangyo ko kamo nga magburublig kita para ha mga apektuhan han Bagyo Yolanda. Unta, hindi rin naton hingalimtan ang aton mga igkasi nga na bagyuhan hira. Burublig kita. Gagayim ko nga Ilocano, adakam nito nga gladadingit may panggaptin na aramid kada kay ta Pilipinas. Kaya't kung masao kada kayo, nga uray da kami, naladingit kami mat. Nga maapay uray ko mano makwayo, mapadasan nyo, nga tulungan na kita kapsatay ta, tapno tikas takit sumaya da mo basit habang naladingit da. Ang trahedyang sinapit ng ating mga kababayan ay napakalaking pagsubok na kinakailangan ng kolektibong lakas ng bawat Pilipino sa pagtulong, pagsasaayos at pagpapanumbalik sa normal na buhay ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ito po si Michael Davantes para sa Mabuhay Montreal TV.
Welcome back to MMTV. Makakapanayam naman natin ngayon sa isang dako ng fundraising event sina Cookie Esplana at Sweet Amy Galamay na ginanap sa oratoryo ng St. Joseph. Magandang gabi po mga kababayan. Ito po si Sweet Amy nag-uulat mula sa Mabuhay Montreal TV. Narito po tayo ngayon sa Manila Cuisine para makapanayam ang overall chairman at ang DZMM director at siya po ang scriptwriter, producer, and everything. Wala pong iba kundi si Awel Pass. Mabuhay po mga kapamilya, isang karangalan po makapunta po dito sa Montreal, Canada at madala po namin ang DZMM World Caravan Global Pinoy Singing Idol. Thank you. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos dahil napili niyo po ang Montreal. Paano naman po ang unang impression niyo sa Montreal? Napakasaya namin talaga, actually early last year pa ay binabalak na namin magpunta dito sa Montreal, Canada kasi naging katuwang ng DZMM ang CFC Angkop. Nagkaroon na rin kami ng iba't ibang World Caravan sa iba't ibang panig ng mundo. At ang Montreal po ay binalak po talaga namin na makasama po bilang pagtatapos ngayong taong ito ng DZMM World Caravan Global Pinoy Singing Idol. Na eksakto din po, kami po ay may kampanya para po tayo makatulong sa ating mga kapamilya na nasalanta po ng bagyong Yolanda. Kaya po inilunsad din po namin ang kakapiranggot na konsyerto po na tinawag na Tulong na, Tabang na, Tayo na. Kasi mga kapamilya, magkasama po tayo sa kwento ng pagbangon. Wow, napakaganda po naman at napaka mapaglingkod pala naman ang magiging layunin ng programang ito. Hindi lang namin nilalayon na makadiskubre ng mga bagong talento sa iba't ibang panig ng mundo para sa ating mga kapamilya sa pamagitan nga ng Global Singing Idol na ito. Ito rin po ay pamamaraan para po makaabot po kami sa mga kapamilya natin sa iba't ibang panig. Ito po ay bahagi po ng serbisyo publiko ng DZMM. Hindi lang po naghahatid ng balita dahil una sa balita, una sa public service po ang DZMM. Sa tingin niyo po, mauulit niyo pa po muli ang inyong pagpunta dito sa Montreal o sa Canada mismo? Kami ay laging nananabik. Ito ay pangalawang beses na namin o pangatlong beses namin gawin sa Canada. Nagiging paborito namin ang Canada. Unang-unahan po talaga na DZMM World Caravan ay gananap sa Calgary, Canada. Wow. Sinundan naman po ito na isa pang napakamatagumpay sa Cristo Rey Parish sa Mississauga. At ito po ay katlong pagkakataon po na makapunta po muli kami sa Montreal, Canada naman po. Okay, Mr. Paz, bago po tayo magtapos, ano po ang mga gusto niyo pa pong sabihin sa ating mga kababayan at ang inyong mga paunlak sa kanila? Mga kapamilya, meron po kayong pagkakataon na mapapalapit po sa Pilipinas sa pamagitan po ng aming programa, ang DZMM Teleradyo. Kung kayo po ay may TFC, tumutok lamang po kayo sa DZMM. Ito naman po ay libreng mapapakinggan sa www.dzmm.com.ph. Kayo po ay makakatanggap ng mga fresh na balita at mga kwento mula po sa Pilipinas. At sana nga po lagi po namin makapiling ating mga kapamilya sa ibang panig ng mundo. Maraming salamat po, Mr. Paz. At ito po muli ang inyong lingkod, Sweet Amy, nag-uulat para sa Mabuhay Montreal TV. Anong gusto nyong ayayain mga taong... Mensahe. Gusto po naming magpasalamat sa lahat ho ng mga kapamilya namin dito sa Montreal, Canada. At syempre po dun sa mga nanood kanina sa St. Joseph, maraming salamat po kasi nagulat kami kasi puno yung church. So talagang natuwa kami at nag-enjoy talaga po kami na mag-perform. At sana po lagi kayong manood ng ASAP 18 tuwing linggo po. At yung darating na album ko po, na third album, sana po makabili kayo. Siyempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga, kami po ni Angeline, sa lahat po ng mga nanood sa Global Pinoy Idol kanina. At sobra talaga yung init ng pagtanggap ninyo sa amin. Sana wag po kayo magsasawa. And every Sunday po, siyempre through TFC, mapapanood po kami sa ASAP 18. And my album is still out in the market. Yun pong Eric Santos Collection. It has 30 songs and it's a 2 CD set. So lahat po ng mga na-record ko ng mga teleserye theme songs sa loob po ng 10 taon ay nandito po sa album na to. Hindi. Isa lang din yung bayad. At saka, yun, gusto po magpasalamat sa lahat po ng mga tumangkilik po sa aking musika for 10 years. Thank you so much. Ito
ko sa aking tabi ang Angkop Montreal coordinator na si Brother Renato Cabigting. Magandang gabi po. Magandang gabi po rin sa inyong lahat. Ano po ang kaugnayan ng Angkop sa kaganapan ng Global Pinoy Singing Idol ngayong gabi? Actually, when we started to organize this, so ang recipient nito yung mga victims yung nakarang bagyo, yung Undoy victims. And then while we're doing this, hindi pa natatapos yung bigla na naman nagkaroon. So part of it will go also to the Yolanda victims. So because we're building 30 houses sa Our Lady of Bano in San Mateo, Rizal. So we already started 10, which we're building them right now. So we want to continue. We'll see how much we made. So we will continue building until we finish the 30 houses. And part of it, like what I said, will go to the Yolanda victims. Thank you, Cookie and Sweet Amy. Congratulations to the winner, and thank you, Global Pinoy Singing Idols, for entertaining us. But also thank you for raising funds that will be one of vital help to all the victims of the typhoon. Let's pause for a break. We'll be right back. As we mentioned earlier, we do have a contest. Go to our website at mabuhaymontrealtv.ca to see the details. We were honored because another group joined us for the fundraising. Ang United Church, featuring the different musicians dito sa Montreal, kabilang na ang Panday Tinig o ang Filipino Musical Group. Makakasama natin ngayon si Amy Mananog para sa detalye. I have here Reverend Bonnard. Thank you very much. It's a pleasure to have you here, first of all, and thank you for this opportunity. We at St. James have a very significant Filipino community as a part of our worshiping community here. So last Sunday after church, I gathered with them asking what it is that they would like to do and how it is that we could respond. And so the question became very clear that we had to do something. We are a congregation that has a great deal of connections with people with musical backgrounds, etc. So it seemed to be the wisest thing was to do a concert that would bring different kinds of music together. So that was the decision. So all week I've been approaching various people around the community, asking if they would contribute, and people have been extremely generous. In fact, there were some people who were calling an offering to be here. We've done this because we've all been deeply touched and are overwhelmed by the situation in the Philippines. For those of us who are people of faith, it's not only our human compassion, but our faith that motivates us to stand next to our brothers and sisters who are in need. And so today, with this variety of people, we had gospel, we had great old organ music, we had the Panday Choir, we had the Black Watch and pipes and drums. And, we had representatives of the various levels of government, the municipal, provincial, and federal governments who were here, and they too were really committed to being a part of this thing. And I was really touched by Mr. Rotrin, who talked about the commitment just made by the City of Montreal, or the borough, I think it was, of Cote-Neige of $12,000 to the relief fund. So all of these wonderful things have happened. The thing that really touched us when we look at some of the visual things that we're receiving from the Philippines is how blessed we are. Correct, yeah. We look at our homes, our clean water, our everything, and yes, we complain and we do all that stuff, but when we put it in perspective of what the people of the Philippines are going through right now, and indeed other parts of the world sometimes, it really should make us stop and be thankful for what we have and be more generous with those things that are ours. My prayers are with you, with the whole of the Filipino community here in Montreal and in the Philippines, and we know that together we can create miracles. Very good. Thank you again, Reverend Thank you. Bonnard. Bye-bye. And this is Amy Mananog from Mabuhay Montreal TV, reporting from St. James Church, United Church in St. Catherine Street. We would like to say thank you to all the groups, organizations, and even individuals who help raise funds for the survivors. Hopefully, this will help as an inspiration to everyone to do something to help our kababayans.
Bago po natin wakasan ang ating programa sa linggong ito, nais po naming ihatid muli ang taus-pusong pakikidalamhati sa mga naging biktima at nasalanta ng bagyong Yolanda. They do need our help, so please do what we can to help our people in desperate needs. Siguraduhin lamang po na legit at i-verify ang inyong pagbibigyan ng donasyon, kagaya ng Philippine Red Cross o ang World Vision Organization. Let us stay united as Filipinos. Thank you for watching and see you again next week. Good night.